Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal namin mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, magandang gabi po sa inyong lahat, sumayin niyong kapayapaan. Sumayin niyo rin, Brad. At magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal namin mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina. Radyo Maria Philippines, Bring Christ into Your Home. Ligo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga negatibo at positibong salubin ng mga ng tao na sumasalamin sa araw-araw ng bawat isa sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. Muli po ang programa ng ating, paalala po ng programa ng ating himpilan na ng ating programa na po ng programa ng Himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagpupugay sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay ng napayapang pakikinig po sa inyong lahat. Dito po sa himpilan ng ating mahal na Inang Maria, ang Radyo Maria, Bring Christ into Your Home. At sa gabi pong ito ay muli pong narito ang inyong mga paglingkod sa ipapawid. Ako po si Brother Ronnie Aclo at si Sister Marjorie po. Please. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo at kami po muling dalawa ni Sister Marjorie ay inyo po makakasama dito po sapagkat ang ating po mga kapatid na sila Sister Merling at Sister Brother Romy at iba po nating mga kapatid medyo busy po sa mga gawain nila na pang-spiritual din po na may kaugnayan sa paglilingkod po sa ating inang simbahan. At pansamantala po, pagtsagaan nyo na po kami dalawa ni Sister Marjorie. Pero po kami po ay pagsisikapan po namin na kayo po ay aming mapaglingkuran sa ating pong programang ito sa paghahatid po ng pananalita ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Kristo sa inyong mga tahanan po sa gabing ito ng linggo. At
kamukha po ng atin pong mga tinalakay na, ano po, panibagong saloobin na naman ng taong atin pong bubuksan. Ito nga pong ating programa, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po, para po sa ating pong muling kaalaman. Tayo po ay tumatalakay sa negatibo at positibong saloobin ng tao. Ano po, na atin pong nararanasan yan, mga minamahal na mga taga-subaybay. Ano po, hindi po natin masasabi na tayo po ay laging taong hindi nagkakamali, tayo po ay taong hindi nakakagawa ng hindi maganda, ano po. Tayo po ay taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Kaya naman po rito, pero tayo po naman ay tao din na nakakagawa din po naman ng kabutihan, ano po. Kaya naman dito po atin pong sama-samang buksan yan at bigyang tanaw, yan po yung mga naranasan natin sa buong sanlinggo ng ating buhay, ano po. Sa pag-iral po ng positibo at negatibo mga saloobin na yan sa ating buhay. Pero bago po natin pasukin itong bago nating paksa, bigyang pagpupugay po muna natin, ano po, yung ebanghelyo po para sa araw na ito. Para po doon sa kapakanan ng mga kapatid po natin na hindi po nakapagsimba, marinig man lang po nila ang pananalita ng ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo, sang-ayon kay Juan na may kabanata 4, talata 5 hanggang 42. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Dumating nga siya sa isang lungsod ng Samaria na ang tawag ay Sicar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus, pagod dahil sa paglalakad, ay naupo sa tabi ng balon. Noon ay mag-ika-6 na oras. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang sumalok ng tubig. Winika sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo nga ako ng inumin." Ang kanyang mga alagad ay naparoon sa lungsod upang bumili ng pagkain. Sinagot siya ng Samaritana, "Bakit ikaw na Hudyo ay humihingi sa akin ng inumin, gayong ako'y isang Samaritana?" Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikisama sa mga Samaritano. Sumagot sa kanya si Jesus, "Kung nakikilala mo lamang ang biyaya ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y humihingi ng inumin, hihingi ka sa kanya at bibigyan ka sana ng tubig na buhay." "Ginoo," anya sa kanya, "ikaw ay wala man lamang pansalok ng tubig at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng tubig na buhay? Ikaw baga ay dakila pa sa aming amang si Jacob at nagbibigay sa amin ng balon at dito siya uminom ang kanyang mga anak at mga hayop?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sino mang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang iinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal sa kanya na babalong hanggang sa buhay na walang hanggan." Anang babae sa kanya, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na iyan upang huwag na akong mauhaw pa at huwag nang pumarito upang sumalok." Sumagot sa kanya si Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka." Winika ng babae, "Wala akong asawa." Tumugon si Jesus, "Tama ang iyong sinabi, wala akong asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Tunay ang sinasabi mo." "Ginoo," anang babae sa kanya, "natatanto ko na ikaw ay isang propeta. Ang aming mga magulang ay sumamba sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na sa Jerusalem dapat sumamba." Tinugon siya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin. Dumarating na ang oras na hindi ninyo sasambahin ang Ama sa bundok na ito ni sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ang aming sinasamba ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo.
Datapwat dumarating na ang oras at narito na ang mga tunay na tagasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganito ang mga tagasambang hinahanap ng Ama, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Winika sa Kanya ng babae. Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay ipahayag sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako siya na nagsasalita sa iyo." Noon din ay dumating naman ang kanyang mga alagad at nagtaka sila nang makitang nagkikipag-usap siya sa babae. Gayunman ay walang nagsabi sa kanya, "Ano ang itinatanong mo sa kanya?" O kaya, "Bakit ka nagkikipag-usap sa kanya?" Kaya ang babae pagkaiwan ng kanyang banga ay naparoon sa lungsod. Sinabi niya sa mga tao, "Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa. Siya kaya ang Kristo?" Naglabasan sila sa lungsod at nagsadya sa kanya. Samantala, namanhik sa kanya ang mga alagad na ang wika, "Rabay, kumain ka na." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Ako'y may pagkaing di ninyo nalalaman." Ang mga alagad ay nag-usap, "May nagdala ba sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at isagawa ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo na 4 na buwan pa bago dumating ang anihan? Tingnan ninyo, sinasabi ko sa inyo, itaas ang inyong paningin. Masdan ninyo ang mga bukid na namumuti na at handa ng gapasin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bungang ukol sa buhay na walang hanggan, upang kapwa magalak ang mga hasik at ang manggagapas. Sapagkat dito'y nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang naghahasik at iba ang nagaani. Kayo'y aking inutusan upang gapasin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nagpagal at kayo ang pumasok sa kanilang pinagpagalan." Maraming Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa pangungusap ng babaeng nagpapatotoo na, "Sinabi niya sa akin ang lahat kong ginawa." Kaya pagdating ng mga Samaritano ay pinamanhik na siya ay tumigil dito at 2 araw siyang namalagi roon. Lalong dumami ang sumampalataya dahil sa kanyang pangangaral at sinabi nila sa babae, "Hindi na dahil sa iyong pangungusap kung kaya sumasampalataya kami. Narinig namin siya at aming nababatid na siya nga ang tunay na tagapagligtas ng sandaigdigan." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ebanghelyo po para sa araw na ito. Ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Ito po yung pagbabalik tanaw po sa mga Santa Misa po, binasa sa Santa Misa kanina. Ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay para po sa mga hindi po nakapagsimba. At inyo man lamang pong narinig ang ebanghelyo po para sa araw na ito, na siyang pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Malaki rin po ang maitutulong sa atin, ano po, na marinig po natin ang pananalita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po, ang kanyang mga salita ay katulad po ng tubig na kapag ating pong nainom, hindi na po tayo mauuhaw. Yun po yung sinasabi niya dun sa babaeng Samaritana kanina na nandun po sa loob ng ebanghelyo na ating pong binasa. Ano po. At napakaganda po ng ebanghelyo para po sa araw na to, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Ano po. Ang ating Panginoong Kristo ay inilala sa lupain ng Samaria ng mga panahon na yun. At sa ating pong pagpapatuloy dito po sa ating magiging paksa, ano po, na panibagong saloobin ng tao, na atin pong pamamagatang pagganti. Ano po, pero bago po natin talakayin to, atin pong bigyan tanaw, ano po, yung nakaraan nating paksa, ang pag-ibig po, Sister Marjorie. Ano po. Opo, at ito nga yung
saloobin ng tao na mahiwaga na ipinakita naman ng ating Panginoong Hesukristo sa atin at ng Panginoong Diyos sa atin, no? Minsan, no, sa buhay natin, pag tayo umiibig at may pag-ibig tayo, ang buhay natin ay masayahin, payapa, no, makulay. Ngunit hindi lamang puro kasiyahan ang dulot nito, no, nariyan ang mga pagsubok, no, na siya nagbibigay sa atin na upang tayo po ay magsakripisyo, no, pagbibigay ng ating sarili para sa pag-ibig natin sa mga mahal natin sa buhay. No, kaya nga ang tunay na pag-ibig ay may paggawa, no, nariyan po yung nagtitiis tayo, nagtyatsyaga tayo na ano pat ipinagpapatuloy po nating manatili sa buhay, sa hirap man at ginhawa para lamang sa mga mahal natin sa buhay, no. Na ang ating Panginoong Hesukristo nga ang siyang modelo ng pag-ibig sa kanyang pagbibigay ng sarili niya, pag-aalay ng kanyang buhay para po sa atin. At meron din naman po yung pag-ibig sa kayamanan, no, mga material po na bagay na siya po naghahatid sa ating sarili upang magkaroon po tayo minsan ng pride na ginagamit na nga po natin yung pag-ibig sa kayamanan, no, para lamang sa atin, na sana po ay wag po nating panatilihin sa sarili natin pagkat hindi naman po ito magbubunga kung gagawin lamang po nating ibigin yung sarili natin, na sabi nga po, ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid, no, sa pamamagitan po ng paglilingkod. No, paglingkuran po natin yung ating kapwa sa pamamagitan ng pag-ibig po natin sa kanya at sa Diyos po, no. Dahil hindi po tayo magkakaroon ng kapanatagan kung wala po tayong ugnayan at pag-ibig sa Diyos. No, yung pag-ibig po natin sa Diyos, maaari po nating ipakita sa ating kapwa sa pamamagitan po ng pag-aaral po natin ng katekismo, no, na ang siyang inang simbahan po yung nagpapalaganap, no. Maging aware po tayo sa pananampalataya natin, no, at ating kailangan gawin upang malaman po natin yung mga nauukol po na pag-ibig po natin sa ating kapwa, no. At yun nga na upang maibigin po natin ng ating Diyos, so magbigay tayo ng pag-ibig sa Kanya. Una po ay yung sundin po natin ang Kanyang utos. At ang utos nga po ng ating Panginoong Hesukristo ay sabi po niya, mag-ibigan po daw tayo, no? Magbigay po tayo ng pag-ibig sa ating Diyos, sundin po ang Kanyang utos. Na ito din po ay isang gawaing pangkatoliko, no? Bilang isang Kristiyano na inuutosan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo na mag-ibigan po tayo sa isa't isa. So at gawin po nating isang misyon yung pag-iibigan po natin sa Diyos at sa ating pong kapwa. Yan po yung ating pagbabalik tanaw sa paksa po nating pag-ibig. At yun nga po sinasabi nga po kanina ng ating kapatid na ito isang uri ng pag-ugnayan sa Diyos sa pinaka malalim na kahulugan ng salitang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay Diyos. At sinasabi nga rin po sa aklat ng Buhay Makadiyos o ng Unitas na ang paglapit sa Diyos ay katumbas ng paglayo sa daigdig. At walang sino mo makapagsisimula ng buhay makadiyos kung walang palagian o pagsusumikap na maiwalay ang sarili sa paghahangad at pagmamahal sa mga bagay na lumilipas. Kasi karaniwan po kasi, alam niyo po, mga minamahal ay mga taga-subaybay. Pag-ibig po natin, pagmamahal, nasa mga gadget na po, ano po, mga bata po, dyan na po na masyado na po tayong nadadala ng pag-unlad at pagbabago ng mundo. Sabi nga po, pag walang cellphone ng isang tao, kala mo hindi na wala na yung buhay niya. Sabi ganon, walang kwenta ang buhay kung walang wifi, sabi ng mga kabataan po. Nandun na po yung nandun na po yung kanilang pagmamahal, pag-ibig. Ito po ay ginigising po natin yung ating mga puso sa totoong pag-ibig na atin po dapat na itinuturo, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, po. Sabi po, maiba naman tayo kasi ang nagiging pangkaraniwan na po ngayon yung mga bagay-bagay na nasa teknolohiya, po. Maiba naman tayo. Ibigin naman natin yung spiritual. Ito na po yung pinakabago ngayon Yung pinakabago. Kasi yun ngayon, yung mga lumilipas na bagay na po na pagmamahal natin dyan. So, dito po sa bahaging ito ng atin pong saloobin, sabi nga po, ang Diyos ay hindi nagbibigay pansin sa isang kaluluwang hindi nagbibigay pansin sa Kanya.
Yun po yung sinasabi ng aklat, ano po. Kaya magbigay pansin po tayo para po tayo pansinin. Katulad po ng isang mangingibig, ano po, magbigay pansin po tayo para mapansin po tayo ng mga anong gusto nating gusto ng ating pong iniibig. Ganyan din po sa ating buhay espiritual. Sabi nga po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo kanina, sasambahin na ninyo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yan. Ibig sabihin mo ng espiritu, spiritual life. Ano po? Sapagkat yan po yung katotohanan ng buhay natin. Ang buhay ng tao ay nababalot po at nakabase po sa spiritual na pakahulugan. Yan po ang kabuuan po ng pag-ibig. At tayo po ay dumako sa ating po ikalawang paksa, ano po, o panibagong paksa, ang pagganti. Sa paksa po ng ating tatalakayin, bagong paksa, ang pagganti. Bago po bigyan natin ng daan, pagbabahagi yan, tingnan po muna natin pagbabahagi ng ating mga kapatid. Ayun, mula po kay Brother Jimmy, pagganti. Pangkaraniwan na sa ating mga tao na kapag tayo ay nasaktan o nagawa ng masama ng ating kapwa, wala tayong iniisip kundi ang makaganti. Walang kapayapaan sa sarili, di mapalagay. Hindi natin matanggap na may umaapi sa atin o nananakit. Ayaw natin na may umaapak sa ating pagkatao o umaalipusta. Sang-ayon sa ating Biblia, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, gantihan niyo siya o sila ng pagpapala sapagkat tinawag kayo upang gawin ito, upang kayo ay magmana ng pagpapala. Ang pagganti ay maling gawi sapagkat di naman kayang ituwid ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Huwag sana nating hayaang maging ganito ang panuntunan sa buhay. Ang mata sa mata, ngipin sa ngipin, lagi sana nating aalalahanin ang mga tagubilin sa atin ng ating Panginoon na mag-aral ng Biblia. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili mo at idalangin sa Diyos ang mga umuusig sa iyo. So, yun po. Ayan, yun pong, maraming salamat po, Brother Jimmy, sa inyo pong isa pa pong pagbabahagi, isa pa pong natin, sakto natin. Opo, mula po kay Sister Merly, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Madali ang gumanti sa mga nakasakit o nakagawa ng hindi mabuti sa atin. Pag-iisip ng masama sa kapwa ang umiiral sa paggaganti. Sakitan ng loob at pagkamuhi. Walang magagawang mabuti ang ating sarili. Sa ating sarili ang pagganti. Sabi ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway at ipagdasal ang umuusig sa atin. Kung binato ka ng bato, batuhin mo sila ng tinapay. Kung sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa ang kanan. Ganyan ang turo ang utos ng ating Diyos. Pagmamahal sa kapwa, hindi paghihiganti. Napakasarap at napakagaan sa pakiramdam ang wala tayong kaaway. Kung malinis ang inyong konsensya, hindi mo may isip gumanti, kundi pagdasal ang mga naninira o umuusig sa iyo. Sa tulong pa rin ng grasya at biyaya ng Diyos, magagawa natin ito kung sinasama lamang tayo kung umaasa lamang tayo sa ating sariling kakayahan, hindi natin ito magagawa. Laging magdasal at umasa sa poong may kapal. Thank you po, Sister Merly. Maraming salamat po, Sister Merly, sa inyo pong pagbabahagi. At yun nga po, yung ating pong pagpasok dito sa paksang to, kamukha po ng mga sinasabi ng ating mga kapatid, ano po, na yun nga po, yung pagganti, po, na hindi dapat tayong gumaganti. Pero ito po kasing pagganti, meron po itong dalawang bahagi. Ano po, ito po yung bahagi ng positibo, negatibo. Ano po, madalas kasi nabibigyan natin na interpretasyon to, sa side po ng negative. Ano po, may positive po ito na pagganti. Sister Marjorie, bigay ka nga ng pananaw mo tungkol sa pagganti mo. Pagganting positibo, bro. Bahala ka na kung ano. Ay, yung pagganti po kasi ito yung the act of doing something to hurt someone because that person did something that hurt you, no? Na minsan nga kapag sobra nating pinapahalagahan yung sarili natin na kapag meron nakapagsalita sa atin ng hindi natin gusto, no, nandun na nasasaktan tayo, nandun yung pride. So meron yung mga iniisip nila na
ay sinaktan ka, nasaktan ka, so gagantihan natin. Parang mga ganun. Nagyayaya pa po ng mga kaibigan, di po ba, para gantihan kung sino man po yung nakasakit. And yun po yung sa negative side. Yung sa positive side naman po, no, yun nga yung itinuturo ng ating Panginoong Diyos na kung binato ka man ng tinapay, ay ng bato, batuhin mo ng tinapay. So kung ganun, kung matatag po yung pananampalataya natin sa Diyos or kung iniibig nga natin yung mga kapwa natin tulad nga po ng paksa natin nung nakaraan, no? Hindi natin sila pagbubuhatan ng kamay, hindi natin ulit babatuhin ng bato, bagkus yun nga, pagdadasal natin sila, no? Mananaig yung pag-ibig natin, lalo tigit yung awa natin sa kanila. So, yun po, bro. Maraming salamat sa inyong pagkikibahagi. Opo. Yun po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay na po, yung mga nasabi po ng ating mga kapatid tungkol po rito sa pagganti. Kasi po sa panahon po natin ngayon na tayo pinasasakop na ng Kwaresma, ano po, ito yung mga paksa na dapat nating talaga nating dapat na pag-aralan at pagnilayan, ano po, yung mga pagganti. O sapagkat sabi nga po, yung mga kwento ng mga kapatid natin sa kanilang mga sharing, ano po, meron po kasi talagang mga tao na nagkakaroon ng gantihan po kahit sa mga bansa, malalaking bansa, o sa higit sa mga ano po, sa mga rebelde, ganyan, ano po, mga nagre-rebelde sa isang gobyerno, ano po, gantihan yan, ang nangyayari, kakaroon ng mga distraction, patayan, ano po. At yan po ay hindi na bago, ano po, sa atin pong kapaligiran. Kahit sa panahon pa po ng istorya ng banal na kasulatan, ano po, yung mga panahon ng mga digmaan noon, talagang ang mga tao noon talagang gantihan ng gantihan. Pag may pinatay sa ganito, papatay din sa ganito. Kamukha nung sa kwento nun sa aklat ng mga Israelita, ano po, sa Lumang Tipan, na yung isang kapatid ng mga Israelista ng Israel ginahasan ng ibang lipi, ano po, sila'y gumante, ano po, at kanilang sinalakay yung ano na yon, yung bayang yon. Gantihan po ng gantihan, ganyan po yung nangyayari sa negatibong pananaw. Pero sabi nga po, kahit po sa atin pong komunidad, sa atin po pang araw-araw na buhay, mga minamahal ng mga taga-subaybay, nangyayari po yan. Sa simple po nating pamumuhay, may mga pangyayari pong pagka hindi nagkakaintindihan, nagkagantihan, ano po. Kahit na po magkakapatid, kahit na po isang magkakadugo, nagkakaroon po ng mga negatibong paggagantihan, minsan nagkakapatayan, nagkakasamaan ng loob, nasisira yung relasyon bilang magkakamag-anak o kaya bilang mga tao. Yan po yung mga epekto ng maling pagganti. Kaya naman sa atin pong buhay bilang Kristiyano, tinuturo po sa atin dito yung pagganti na hindi tayo nagiging katulad ng mga gumagawa sa atin ng ganoon. Sabi nga doon sa kung sinampal ka sa kanan mong pisngi, bigay mong kaliwa, ano po. Yung mga ganong pananalita ng ating Panginoon, sabi nga ng mga taong mga kulang sa pananampalataya, kalokohan yun, sabi nga doon. Kasi sa kanila, pag sinampal mo sila, gaganti sa'yo, iharap sa'yo, baril. Ano po? Napakahirap po na ito pong ating saloobin na to. Mantakin niyo po mga minamahal ng mga taga-subaybay kung ganito po yung nangyayari sa atin at tayo po ay nasa ganitong saloobin na gusto nating gumanti sa ating kapwa sa negatibong pamamaraan. Isip-isipin po natin mga minamahal taga-subaybay kung ano po yung gagawing perwisyo sa buhay natin na to. Kaya itong ating pong programa tumatalakay po ng ganito para napag-uusapan po natin. Kung sa inyo man po dyan, mga minamahal na mga tagapakinig, meron pong
nakatago dyan, mga namumuong sama ng loob o hangaring paghihiganti laban sa ating kapwa, ito po yung napag-uusapan po natin. Kung ano po saan po tayo dadalhin yan, yung ganyang bagay na saloobin na negatibo. Kaya sa tulong po ng ating himpilang ito at ng panalangin ng ating mahal na ina, ng ating Panginoong Kristo, humingi po tayo ng awa, ng panalangin na tayo po magdasal po tayo na tayo po makalabas dito sa ganitong uri ng saloobin. Huwag po tayong magpapakulong sa ating saloobin na negatibong pagganti. Kundi bagkos, doon po tayo sa positibo. Mahirap man po na gawin yung ganung bagay, tayo huwag gumanti ng masama rin. Yun po yung ating tungkulin bilang isang Kristiyano. At sa atin pong pagkilos ng ganon, na tayo po gaganti sa positibong pamamaraan, isa pong pagtupad yan sa ating pagiging Kristiyano, Katoliko, na tayo hindi yung klase ng tao na kung ginawa ng masama, gagawan din natin ng masama, gumawa sa atin. Nga po, ang nangyayari nga po nun, nagiging katulad na rin po natin sila. Pare-pareho na lang po kayo nun. Kung ano pong gagawin natin, pare-pareho na lang po tayo. Yung isa, ginawa tayo masama, gagawin rin natin ng masama, hindi na po tayo na iba sa kanila. At ang pinakapunto po nun, kung ang ibang tao, tayo po ginawa ng masama at tayo po sumama ang loob, ginawa din po natin sila ng masama. Ang nangyari po noon, sila na po yung nag-control ng buhay natin. Ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Huwag po nating hayaan na tayo po i-kontrolin ng ibang tao sa negatibo nilang mga saloobin o hangarin, diba? Sapagkat tayo po isang Kristiyano na dapat na umunawa sa ating kapwa. Dapat na tayo nagpaparaya. Kung tayo man gaganti, hindi sa negatibong paraan, kundi sa pamamagitan ng positibo. Kamukha po ng mga gumagawa po sa atin ng kabutihan, gawan din po natin ng kabutihan. Pero ang pinakadakila nga po niyan, yung gawa natin ng kabutihan, yung gumagawa po sa atin ng masama. Wala po tayong magagawa. Yan po yung rules ng ating pagiging Kristiyano. Napakahirap man pong gawin. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon, kung sino mang may nais sumunod sa akin, sabi niya, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin araw-araw. At yan nga po yung landas ng ating Panginoong Kristo. Yung daan na tayo po gaganti sa paraang mabuti. Yan po. Kaya kamukha po mga sinasabi ng ating mga kapatid na kapag mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yung sabi ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo kay San Mateo, tatapos sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lumaban sa taong masama. Sabi ganon. Pagkos, kung sinampal ka sa kanan mong pisngi, iharap mo ang kabila. Sa ibig magsakdal sa iyo upang agawin ng iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Napakahirap po nun, Para bang kung tayo po hindi uunawa sa kalalagayan natin bilang isang Kristiyano, hindi natin pangangatawanan, hindi po natin gagawin ang pagiging tunay na Kristiyano po natin, hindi po natin makakaya to. At totoo naman po na wala po tayong magagawa kung wala pong ating Panginoong Kristo. Yayabang ito po yung pinakalandas upang pasukin po natin o mapasok natin ng
ang kaharian ng langit, ano po, sa pamamagitan ng ganitong uri ng ah, pagtahak sa landas ng ating Panginoong Kristo, wala po tayong, sabi nga, choice, kundi tayo po kumapit sa krus ng ating Panginoong Kristo at hingi ng kanyang ah, patnubay sa atin. Hingi po tayo ng tulong sa kanya kapag wala po tayong magagawang anuman kung ang Diyos ay wala. Kaya sinasabi po niya, kaya't magpakaganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. So, doon po nagiging ganap. Ano, ibig sabihin po, hindi po tayo papasok sa kaharian ng langit nang hindi po tayo dumadaan sa pagpapakaganap. Ano po yan? Pag sinabing pagpapakaganap, yung paksa po natin ng pag-ibig noon, nung nakaraang pong linggo, doon po nagiging ganap yung pag-ibig natin sa Diyos na sa pamamagitan ng mga tao na yan, na tayo po binibigyan ng sama ng loob, binibigyan po tayo ng mga negatibong nagagawa po tayo ng mga negatibo, ano po, tayo po nagbibigay pa rin po ng, o pinipil po nating gawaran ng pangunawa sila, ano po. Yun na nga po yung sinasabi rin sa nakaraan na paksa natin na kung hindi mo maiibig yung tao na nakikita, paano mo pang iibigin yung Diyos na di nakikita? Ay yung tao pong nakikita, nakita nyo naman, ano po, kung gaano kakulit yung mga taong nakikita. Ano po, yun po yung basihan, ano po, para maipakita po natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan nila. Kaya paminsan-minsan, nabi nga po, dapat din po tayo magpasalamat sa mga makukulit na yan. Kasi po, nagiging buhay po yung ating pananampalataya sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Huwag po nating isipin na sila nandyan para tayo igupo, ano po, kundi nandyan sila para tayo ay itayo. Yun na lang po pinaka-positibong pananaw po natin sa mga nakikita po natin, nararanasan natin sa ibang tao, ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya kung tayo po may mga dalahin dyan ng negatibong pagganti dahil sa napasama ng ating kapwa, ang ating mga loob, tingnan po natin ng ating Panginoong Kristo. Ito sa sinabi niyang magpakaganap kayo. So, kung tayo po ay magpapatawad, at tayo po ay magbibigay ng pangunawa sa taong nakakagawa po sa atin ng hindi po natin gusto, ano po, doon po tayo gumagawa ng pagpapakaganap sa ating pagiging isang Kristiyano. Sapagkat yun po talaga ang ating pinaka-goal na dapat nating marating, ano po, yung kaganapan ng isang Kristiyano na tayo po ay matulad kay Kristo. Kaya meron pong aklat ng pagtulad kay Kristo, kung nyo po yung nabasa, ano po. Hindi po tayo papasok sa kaharian ng langit nang hindi po tayo natutulad sa ating Panginoong Kristo. Kaya po yung mga santo, ano po, ng mga unang silakbo po ng pagbubuhay Kristiyano, nakita po naman natin sa kasaysayan nila, o mababasa natin sa kasaysayan nila, na sila mismo, hindi nila po inintindi yung mga tabak, sibat, sabi nga po anumang mga ikamamatay nila para lamang po patunayan yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Pero yung kapwa po noon, hindi po nila yon ginantihan ng masama. Yan po yung buhay ng mga santo. Pero sa panahon po natin, hindi naman po tayo hinihinga ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo ng ganong uri ng kalaking sakripisyo. Ano po? Ang sakripisyo po na hinihingi po lamang sa atin sa panahon natin ngayon ito nga po, unawain natin yung taong nagbibigay sa atin ng sama ng loob o kaya nagbibigay ng perwisyo sa atin. Ano po, unawain natin. Kahit na hatulan natin sila, unawain natin. At yan din po nga po ang pananaw ng ating simbahan, ano po, sa ating pong pinaglalaban po natin ng simbahan ngayon tungkol sa death penalty, ano po. Para bang, kasi ang gusto ng iba,
sa katungkulan, ibalik ang parusang kamatayan. Ano po? Dapat ang ating po namang simbahan ay naninindigan na hindi dapat ibalik yon. Matuwid po naman, ano po, sapagkat bilang Kristiyano, bilang isang Kristiyanong mananampalataya, hindi naman nararapat na tayo lumihis dun sa kautusan ng ating Panginoon Kristo, sa alituntunin ng ating Panginoon Kristo ng pagpapatawad. Sabi nga po nila, pwede naman daw kung mga heinous crime ang gagawin ng tao, pwede na siyang hatulan ng kamatayan. Hindi pa rin po. Ano po? Kung siya ay nagkasala ng karumaldumal na krimen, ay di kulong po habang buhay. Ano po? Pwede naman po 'yon. Kasi ang tinitingnan po kasi ng ating inang simbahan sa ganung kalalagayan, mga minamahal mga taga-subaybay, ano po. Kaya hindi dapat pinapatay para po makapagsisi yung kaluluwa. Ano po? Ano po, isang tao nanggahasa pumatay, napakalabigat na kasalanan pong ginawa niya. Kung papatayin po kaagad natin yan, sino kukuha ng kaluluwa niya? Di si Satanas. Ano po? O, samantalang kung siya ilalagay po natin ikukulong po natin. Meron naman pong nararapat na parusa para sa ganyan. O, habang buhay na pagkakabilanggo, ano po? O, at least habang buhay siya nakakapagsisi doon sa nagawa niyang kasalanan. May pagkakataon pa po na ang kaluluwa ay malinis at maisalba sa pagkahulog sa kamay ni Satanas dahil po sa kanyang nagawang mortal na kasalanan. At doon po nakatingin ang ating inang simbahan sa pagpapatawad na hindi pinagkakait ng Diyos sa kanino mang taong nagkasala. Kapagkat ang lahat ng tao nga po ay nagkakasala. Maalala nga po natin yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, po, yung may nahuling babae na natutup sa pakikiapid, ano po. At nung unang panahon, ng kaparusahan sa ganun, ay kamatayan. Pero anong sabi sa kanila ng Panginoon, mga gustong humatol sa kanya ng kamatayan, yung walang kasalanan ang unang bumato sa kanya. Wala pong nakabato sapagkat ang lahat nga po ay nagkakasala. At yan nga po tayo, ano po, sa ganyang pananaw. Sa halip na gantihan po natin yung mga nagkasala na yan sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, ng pagganti na negatibo, po, ng walang katarungan sa makakristyanong pamamaraan, igantihan po natin ng, sabi nga po, ng buong katarungan sa pamamagitan ng batas Kristiyano. Yung nga po yung pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na makapagsisi at makahingi ng tawad, ano po, sa kanyang mga nagawang kasalanan. Hindi yung karaka-raka, pag tayo po nagkamali po isang tao, o nagkasala ng mabigat, kukunin na po natin yung buhay niya na siyang tanging paraan upang ang tao makapagsisit, makalapit pa sa Diyos. Kasi pagpatay na po isang tao, wala na po yung pag-asa, ano po. Habang nabubuhay po siya, may pag-asa na ang kanyang kaluluwa ay masalba doon sa mortal na pagkakasalang kanyang nagawa. Ano po yan? Yan po yung pananaw ng ating inang simbahan sa pagganti na dapat na positibo sa mga nasa ganyang kalalagayan ng buhay po natin sa ating pong lipunan. Meron pa po tayong wala na po sa ating mga kapatid po. Tayo po ay magpapatuloy sa kalalagayan naman po natin sa ating pong pamilya, ano po, o sa ating pong buhay mag-anak. Yan. Sa mga anak na pinag-aral ng kanilang mga magulang, ano po, simikapang igapang para po sila ay makakuha po ng kurso o ano man na makakatulong sa kanilang kinabukasan. Yan. Yung pagganti naman sa magulang natin, ano po, sa kabutihang loob nila. Tanawin po natin na isang malaking biyaya po sila sa ating buhay. Ano po. Bagamat sabi nga po, hindi po natin kagustuhan na sila maging magulang natin. Pero ano man po ang kanilang kakayahan upang tayo ay mabigyan ng ikabubuti natin, gantihan po natin ng mabuti. Yan po naman ang paalala natin sa ating mga anak, ano po, na nakikinig ngayon.
Gantihan po natin ang ating mga magulang ng buong pag-ibig at pagmamahal. Hindi po yung puro sakit ng ulo lamang, ano po. At sa ebanghelyo po na atin pong bubuksan, ano po, para po sa isa pang uri po ng pagganti. Kasi itong pagganti na to, marami pong marami pong anggulo. Paano namang gaganti ang Diyos sa atin, ano po? Sa sulat ni Propeta Sirach, may kabanata 5, talata 1, yan sabi niya rito, huwag mong ipagpaliban ang iyong pagbabalik loob sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas, sapagkat biglang sumisiklab ang kanyang galit. Sa panahon ng paghihiganti ay mapapahama ka. So yan po yan, ano? Ang Panginoon din meron din paghihiganti. Yan po, malinaw po yan sinasabi po ng banal na kasulatan. Noong unang panahon, dahil sa sa sulat ni Propeta Sirach, yung mga panahon, yung mga kalaban ng ang Israelita po kasi may maraming mga kaaway ng mga tribo, ano po. So, gantihan, ano po. Yung mga napapahamak nun, yung mga taong lumalayo sa kalooban ng Diyos ng mga panahon na yun. Pagka mayroong mga labanan, sila yung mga napapahamak. Pero gayon din po sa panahon natin ngayon, ano po. Kung tayo po sa panahon natin ngayon, malayo po yung loob natin sa Panginoon, maaari po tayong mapahamak. Ano po? Kapag hindi naman po natin pwedeng sabihin na mabait naman ng Diyos eh. Kahit anong gawin ko, maiintindihan niya. Huwag po nating subukin ng Diyos. O tutuksohin, ano po. Yung nga po sinasabi ng Panginoon kay Satanas, nung siya ay tinutukso ni Satanas, sinasabi niyang, kung talagang anak ka ng Diyos, sabi niya, pagpatihulog ka nga dyan, kapag nasusulat na ikaw ay alalahin ng mga anghel, kanyang mga anghel, upang ikaw ay huwag matisod sa mga bato. Ganun din po yan. Pag po nating susubukin ng ating Panginoong Diyos na ututuksi na mabait naman siya, kahit hindi ako magsimba, kahit akong Diyos ng sarili ko, okay lang. Kasi ang Diyos naman ay maawain. Huwag po nating ilagay dun lagi, ano po, ang atin pong pananaw, mga minamahal ng mga taga-subaybay. May mga kapatid kasi po tayo na ganito eh. Na ang espiritualidad ng buhay para bang isang isa na lamang pangkaraniwang kwento sa buhay niya. Kaya anong nangyayari po, nagiging buhay makahayop na lang po, ano po. Yung makahayop wala pong dakilang hangarin. Hindi po naman isang hayop, ano po. Nagiging parang makahayop lang. Na walang kinikilalang, buti pa nga yung aso may kinikilalang Panginoon eh. Ano po, yung mga hayop eh. Pero yung mga tao na walang spiritualidad sa buhay, hindi nakikilala ang Diyos tila ba masahol pa sa hayop, ano po, kasi po buti pa nga yung aso kumikilala ng ano niya, Panginoon. Kung tayo po tayo nagiging Diyos sa sarili natin, tayo na lamang po ang nasusunod parang po tayo walang pinagkaiba sa isang asong gala na walang inuuyan, walang kinikilalang Panginoon. Kaya hindi po naman tayo ganoon, ano po. Tayo po ay tao na ginawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Nararapat po magbigay pansin po tayo sa Diyos sapagkat ito po ay isang tungkulin na dapat nating gawin. Huwag po nating hintayin na ang Diyos lumayo ng loob sa atin. At alam niyo naman po, pagka lumayo yung paningin ng Diyos sa atin, nandiyan na po yung mga kaaway ng Diyos na maaring lumapit sa atin. Ano po? At tayo ay mapapahamak. Sabi nga po, yung pagganti ng Diyos, hindi po natin yan mahadlangan kung ano po igaganti niya sa ginagawa natin. Ano po? Sapagkat sabi nga po doon sa sulat, biglang sumisiklab ang kanyang galit. Yan. So, yan po yan. Huwag po nating hamunin ng Diyos, huwag nating tuksuhin, huwag nating subukan. Ano po?
Kaya naman sa isa pang pagganti, ano po, ito po yan. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, ano po, kung paano pong gumaganti ang Diyos. Sabi niya rito, kung mananalangin kayo, gano'n. Huwag tutulad sa mga mapagbalat kayo na mahilig panalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga daan upang magpakita sa mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mananalangin ka ay pumasok ka sa iyong silid at pagkapilid ng pinto ay lihim kang manalangin sa iyong ama at gagantihan ka ng ama na nakakita sa iyo. So yun po, ano po? Yung mga atin pong mga pagbibigay ng kabutihan, ano po? Eh, kinakailangan pong ang Diyos lamang po ang kausap natin diyan. Hindi po tayo para magpasikat, ano po? Kung gusto po nating gantihan tayo ng ating Panginoon, ano po, ng kabutihan. At meron pa po, kung ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita sa lihim. Yun po yung binabanggit natin. At yung kanina naman, yung pananalangin, po, yung mga pag-aayuno na minsan naman yung pagdadala po natin ng espiritual ng buhay natin, kala mo, pasan po natin ng mundo, ano po. Sa buhay espiritual po natin, meron po tayong nararanasang maraming hirap, ano po. Subalit wag po nating ipakita yon na nakikita po ng tao na tayo parang nahihirapan, ano. Nakikilala tayo, ano po. Hindi po dapat ganoon. Tayo po bilang mga Kristiyanong nakakaranas ng mga kahirapan, ano po, sarilinin na lamang po natin kung ano po yung mga nahihirapan natin at huwag po natin ipakita sa mga tao na tayo po na mahirap ang maglingkod sa Diyos, ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kundi ipakita natin sa kanila na tayo po masaya sa ating ginagawa, sa ating gawain bilang isang naglilingkod sa Diyos. Kaya naman po yung pagganti, ano po, maraming dalawang bahagi nga po yan, yung positibo at negatibo. Kaya mga minamahal ng mga taga-subaybay, sa inyo pong saloobin, kayo na po ang bahalang magdesisyon kung ano po yung gusto nyong gawin, ano po. Kung sa positibo, negatibong para pamamaraan kayo, gaganti sa iyong kapwa. Madali lang po yung negative na pagganti, ano po, yung inaway ka, awayin mo rin. Pero wala pong pupuntahan. Wala pong, habi nga po, wala siyang direksyon. Kundi hanggang doon lang. At tayo po, hindi para doon lang. Ano po, ang atin pong target yung makarating po tayo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kaya pagsumikapan po natin na tayo sa pamamagitan ng aral ng buhay Kristiyano, ng ating Panginoong Kristo, ay mapaglabanan natin yung ating mga sarili na daigin sa kanyang kagustuhan na gumawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Wala na po tayong pagbabahagi galing sa ating mga kapatid, ano po. Sabagay, wala na rin po tayong oras, ano po. At bigay na po natin yung pabaon natin sa kanila, sister. Opo. At ito naman po ay sang-ayon sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo, sang-ayon kay San Mateo, Kabanata 1 na may talata 16 hanggang 24. Walhati po sa inyo, Panginoon. At naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na naging ina ni Jesus, na pinangalan ng Kristo. Ngayon, ang pagkapanganak kay Jesucristo ay ganito. Nang maipagkasundo na si Maria na kanyang ina kay Jose, bago pa sila magsama, siya'y natagpo ang nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa
Palibhasa'y matuwid at ayaw siyang siraan ng puri sa madla, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Samantalang pinag-iisipan niya ito, napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagwika, Jose, na anak ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay lalang ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose ay tinupad ang iniutos sa kanya ng anghel at tinanggap ang kanyang asawa. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Purihin po kayo, O Kristo. At amin po kayong naanyayahan sa aming pong Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga talakayan. Ngayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagganti, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Ngayon din po sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Maraming salamat po. At ang ating pong pasasalamat sa lahat ng mga tumutulong po sa programa po ng Radyo Maria. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Saan man po kayong sulok ng mundo, sulok ng Pilipinas at sa sulok po ng mga probinsya dito po sa Tarlac, at sa iba pang panig ng probinsya po ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagtulong. At muli po, kami pong mga bumubuo ng programang Mistisismo ay muli pong nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam sa inyong pakikinig dito po sa programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin